Ay, magandang hapon no, mga boss. Oo, 4:30 po dito. Pag-usapan na ho natin itong impeachment na to, no, na sinasampa dito kay PBBM, no. Kala ko sila Chavit lang ang nagsampa, marami. Meron pa sila Tino. Ito si, ano to, Teddy Casino. Kausap po ni Idol Christian Esguerra rito, si Teddy Casino. Pinorward ko na ho to dahil doon ho sa tanong ni Idol Christian Esguerra kay Teddy Casino tungkol dito sa pinapaya nilang impeachment. Laban nga rito kay PBBM. Mamaya magbibigay tayo ng reaction natin dito, no, sa mga nagpapile ho na ito. Oo. Pakinggan natin si Idol Christian Esguerra. Meron ho itong 32,394 views, ha. Maganda ho yung kwentuhan ang tanungan eh. Alam niyo si Idol Christian eh. Malupit magtanong. No? Kahapon ho yata to, 15 hours ago eh. Pakinggan natin. Will you be one of them? Will your group also file an impeachment complaint against the Vice President? Basically, it will be a refiling nung i-file namin noong 2024. At dahil nga wala pang ruling ang Korte Suprema at matatapos na yung one-year ban, we are also, obligado rin kaming i-refile yan. Kasi nanalo na kami dyan eh. Na-impeach na si Vice President Duterte dyan eh. It's just a matter na ayaw mag-trial ng Senado. So definitely, we will be filing or refiling our complaint. Okay. Ano lang, ang nangyari kasi dyan na Cheese Escudero, yung impeachment complaint nang sumampa sa Senado, na reinterpret, na redefine yung forthwith. Okay. I-explain ko naman yan pa ulit-ulit eh. No? Pero ito, so basically you want the two top elective officials of our country removed via impeachment. Tama? Yes. Okay. Pero paano kung ang matanggal lang si BBM? Can you live with the... Yun ang magandang tanong ni Idol. Paano ko si BBM ang matanggal lang? Oh, yan. Ito ang sagot ni Casino, ha? with that option na si Sara yung mananalo? Ay, siya yung upo, kapalit. Well, it's a theoretical question. Pwede rin ang matanggal lang si Sara at mananatili si Marcos. We can also answer that. Kasi when you prepare this, I suppose... Yung pala naman eh. Eh bakit hindi nyo muna unahin si Sara? Ipatuloy nyo yung pinail yung na dating na-impeach si Sara eh. Bakit isisiksik nyo pa ngayon yung impeachment kay PBBM? No? Para anong inaano nyo? Gusto nyo? Oh, tapos hindi naman pala kayo nakahanda. Tignan yung sagot, ha? Nag-usapan niya yung mga scenario building dyan, di ba? So, doon muna tayo sa first scenario. Let's say, ang natanggal si BBM kasi unpopular siya ngayon eh. Si Vice President, malakas. Tapos, papalapit na rin yung 2028 elections. Eh, marami sa mga politiko, baka sumisip-sip na rin sa kanya. Hindi pala baka, sumisip-sip na talaga. So, doon muna tayo sa first scenario. Matanggal via impeachment si BBM, si Sara hindi. Can you live with that? Yun ang mabigat. With that? Of course not. No, of course not. At susubukan pa rin namin matanggal ang Duterte. Paano nyo susubukan? Eh kung naiproklama na yan ang pumalit. Another gulo? Susubukan ninyo matanggal ng Duterte? Eh ba't hindi pa noon kayo pina-impeach si Digong? Di ba? Gusto niyo pala matanggal ng Duterte. Eh bakit nung hindi pa nung Pangulo pa si Digong, hindi niyo pina-impeach? Oh, ngayon, na itong pinai-impeach nyo, marami kayo sinasabi. Eh kumpara si Digong dito kay Bongbong, malayo naman. Teddy Casino. Si Digong nun walang ganitong investigasyon sa korupsyon eh. Meron ba? Wala. Oh, meron bang nabalik na pera? Wala. Magulo kayo sa totoo lang. Hindi kayo makaintay. Unahin nyo muna si Sara. Total, ito naman si PBBM. Nagpapa-imbestiga. Ayan na nga, nakakulong na ito si Revilla. Ba? Nakakulong na. Oh. At marami pang kasunod. Marami nang napis na asset. Nung panahon ni Digong, wala Pinagtatanggol pa ni Digong yung mga magnanakaw. Di ba nakikialam siya doon sa parmali na investigasyon ni Dick Gordon? Huwag kayo pupunta dyan, lahat. Oh. Meron ba siyang naipakulong? Basta sasabi lang ni Digong,
So marami korupsyon sa sa DPWH, ganito, may gross project. Ang gandaldal. Pero hindi siya nagpa-imbestiga. Eto, hindi ako kinakandi si Bongbong Eto, nagpa-imbestiga in the sense na yan si Ramon Revilla, si Bong Revilla pala, ka-line up niya pa. Senatorial slate niya yan Yung sinasabing alyansa. Talo nga lang Di ba? Ngayon kayo sumasabay. Noon sana kayo sumabay nung panahon ni Digong. Doon kayo nagngangak na impeachment. Hindi nga kayo makapag-rally. Wala nga kayong rally na Duterte resign Wala Tahimik kayo nung panahon ni Digong Maski ang Kongreso Meron bang nag-file na impeachment kay Digong nung panahon ni Digong? Diyan sa Kongreso, ilan kayo dyan ng mga kongresista? Di ba? Ganun yan mga boss Kung bakit sila sumasabay. Pantatlo na yata ang impeachment na complaint ang pinapile na itong mga to Una yung kila Chavit, yung mga grupo ng mga na mga talagang Duterte. Chavit, yung si Defensor, at kung sino-sino pa na mga talagang Duterte sila. Solid. Kayo naman, di naman pala kay Duterte. Dahil ayaw nyo rin kay pero ba't kayo sumasabay? Hindi naman nagpapa-imbestiga naman itong nakaupo ngayon. Tsaka na kayo sumabay. Di ba? Tuloy pa natin. Whether through impeachment, through resignation, or through a people power uprising. Kasi tingin namin, hindi nakakayanin ng bansa natin na mapapailalim pa tayo sa isang klase ng political dynasty katulad ng mga Marcos o ng mga Duterte. So, ito yung sinasabi namin lahat ng sangkot dapat managot. At dapat magkaroon na ng matigil, mawakasan na yung paghahari ng mga corrupt na political dynasties. Alam mo, para mawakasan yung mga paglahari ng mga corrupt dynasty na, palitan nyo ng kailangan na talaga gumalaw ang militar. Pag ganito nakagulo dapat gumalaw na ang militar. Kunin na nila ang nasa kanila naman Hindi ako pero kung ganito kagulo, halos magpatayan na nga ito di ba si Pulong may sasabi na, pag namatay yung tatay ko, tangina yan, hindi ko bibigyan ng kapayapaan ng Pilipinas. Tangina na, ganun mong daldal di ba? At gigil na talaga yung mga Duterte. Yun nga, dahil sa laman ng tuktok nila, na walang utang na loob to, ganun ganito, pinalibing namin ng tatay mo, mga ganyan-ganyan, tangina na, ganun di ba? Tuloy pa natin. Mabigat yung gusto mangyari ito si Teddy Casino So pareho silang kailangan nating tanggalin sa pwesto. But is Kung that may maiwan na isa, tuloy. Hindi nga ganun kadali yan Si Sara nga lang, di nyo matanggal-tanggal In-impeach nyo na, di ba? Ano nangyari? May nangyari ba? Hanggang ngayon, wala. Tapos ngayon, sasabay kayo, uunahan nyo pang mag-file ng impeachment itong para kay Sara Duterte sa Pebrero 6 pa yata. Ngayon pa lang, nagpa-file na kayo ng impeachment complaint kay PBBM. Di ba? Mahiwaga rin kayo Noon kayo sana nagagaganyan, talagang pinilit ninyo dahil nung panahon ni Digong, talagang grabe ang korupsyon. Pumasok lahat ang pogo rito. Ano tong mga to? Pinura-mura yung pati Katoliko, tinira ni Digong, pati yung kita ng simbahan na sinasabi, bilyon-bilyon daw, putangin na. Ganun nga, hindi naman pinipilit magbigay ang mga Katoliko Kung magkano ibigay di ba? Hindi kagaya ng mga simbahan na 10%. Ngayon kayo gumaganyan kung kaya nagpapaimbestiga yung presidente ng Pilipinas. At marami pang iniimbestigahan, kasalukuyang nagkakaroon ng masusing pag-iimbestiga. Pati yung mga sabungero na nung panahon na ni Duterte, hindi naman nagalaw mga yan. Sila Atong Ang na yan. Ngayon lahat nagtatago. Ngayon, eto kayo, impeachment ang gusto nyo mangyari kay BBM. Gusto nyo sabay silang mawala.
Hindi naman nyo makaya. Chow. Ano nasabi nito? Tuloy din ang ating pagsisikap na siya ay mapanagot at Okay. mapalitan. But is that a risk that you're willing to take? Oh. There is always that risk. Tatawa-tawa ka pa. There is always, ang panawagan kasi namin, lahat sila dapat mag-resign silang dalawa Yun nga ang problema, miski rin sa resign all na yan, hindi naman pwede mag-shake hands yan Sige, resign tayo, right at the same time. Paano kung nag-resign? Yung panawagan itong sinasabi yung panawagan, Teddy Casino, parang sinusuntok mo yung buwan, hindi mo naman tatamaan. Suntok sa buwan, yung sinasabi na gusto mong mangyari. Si Sara Duterte nga lang hindi niya maano. Ito na tao to. Di ba na-impeach na? Dapat ginuginera niyo yung Senado. May nagawa ba kayo? Na-impeach niyo ba? Ano sinabi nung Korte Suprema? Unconstitutional kayo. Dapat doon pa lang nagwala na kayo ngayon eto kayo. Kung kailan nagkakaroon ng masusing investigasyon sa mga nakawan na nangyayari, may mga nagbabalik na ng pera. Bukang-buka na yung baho sobrang ng baho na nakalkal dahil nga dito kay PBBM sinabi na yun nga, maya naman kayo, mga ganun ganito, at nagpa-imbestiga na siya ng katakot-takot at tumuloy-tuloy na investigasyon. Ay nako. Yung isa, tapos yung isa, tanga ka ikaw, nag-resign ako, hindi. Di ba? Hindi naman pwedeng handshake yan Sabay-sabay tayong pipindot, resign tayo. Hindi naman ganun, di ba? Oo. Pero ang malinaw naman ang panawagan natin. So it will now depend on the developments. There is always that risk na may isang... Nung sana kayo, si Duterte ang nakaupo, si Digong, nung kay sana nagwala ng todo. At nang naiupo si VP Leni Robredo. Ngayon, parehong yan, kumbaga sa pwede lamang ng isang paligo, dalawang paligo sa PBBM din sa nangyayari. Dahil yun nga nalusutan siya ng kaya, inaano ninyo na hindi pwedeng walang alam si BBM sa nangyayaring kung si Idol Christian Isguera, tira in fact, baka nga magpatayan yung dalawang kampo na yan But for us not to do our duty, for us na hindi natin pananagutin si Marcos dahil nagtakot tayo kay Duterte, tingin naman namin, palulusutin mo naman yung obvious na pagkakamali ng isa at yung betrayal of public trust ng isa. Hindi ganun ang gusto mangyari, Teddy. Mali ka. Ang tapusin mo muna yung una, hindi sinasabay-sabay nyo na. Yun nga isa lang, hindi nyo pa mata-dispatch Vice President pa lang, hindi nyo ma-dispatch in-impeach nyo na sa Kongreso, di ba? O na-impeach nyo ba? Gusto nyo ba ngayon, dalawa? Konting naman, di mo masyado maraming utak yan. Kasi dito, tinitingnan ko yung mga, nung sinusundan ko itong flood control investigation, I myself, binanggit ko na rin ito sa programa several times, I'm not convinced na walang alam yung Pangulo rito. Kasi 3 years na or almost 3 years na nangyayari. Tapos, bakit nangyari? Tapos, belatedly lang niya, he blew the whistle, quote-unquote, quite belatedly. Kasi nung I time think na no yun, one is convinced that na wala siyang alam. Oo nga Pero kasi, if you are... Ito, yung sasabihin ni Idol Christian Isguera, yun din ang laman ng tuktok ko. Oo. Na pwede siyang walang alam dahil, yun nga, napalusutan siya ayoko ako magsabi. Si Idol Christian ang sasabi. Pero dati sasabi ko na rin ito. To give him the benefit of the doubt, baka naman talagang incompetent lang. Baka pa banjing lang. Pwede rin. Yun nga nasa isip ko hindi niya akalain Kasi sa totoo lang, mga friend, hindi naman siya ganyan kabobo na sobrang tangan-tanga naman na niya. Magpapaimbestiga siya. Alam niya sasabit siya. Pwede nga incompetent ito. Di ba?
Parang kumbaga sa Tagalog natanga, napaikot, mga ganun. Tuloy. Baka talagang hindi siya nakatutok doon sa mga dapat niyang tutukan. Oo. Kaya napapalusutan. So in short, baka naman, sorry po sa term, no? Baka naman po something that had to do with katangahan, hindi ba? Okay? Pero, Sorry for the word din. Yun na nga sinasabi. Ayoko nga sabihin. Pero yun nga, napaikot siya. Nabudol siya ng mga nagpapirma sa kanya. Kasi bago siya pumirma, marami nang nagsasalita na mali yan, ganito. Marami nang naggagaling sa mga mahuhusay na utak ng tao na wag mong pirmahan yan. Pero pumipirma siya, palakpakan naman yung mga nasa likod niya, pumirma. Yari na. Eto na ngayon. Yan naman sila Bong Revilla na yan. Kaya malakas ang loob niya. Bakit? Merong isang okasyon Hindi ko alam kung kasal. Ninong at ninang yan. Magkasama yan si PBBM at saka si Sara. Kaya malakas si Bong Revilla dito sa gobyerno na to. At yun nga, may balita na yun nga, si Bong Revilla, kumbaga, kay Marcos. Pero yung pamilya niya, kay Sara. Kumbaga sa amang kasi sa dalawang ilog. Wala. Di ba? Ganun Tuloy natin. aren't you willing, let's say, to wait for more explosive direct evidence that could really nail the president? For instance, yung talagang mga tao niya, iba na, uugnay na, di ba? Ang problema, nag-uugnay, medyo, medyo mga polluted sources din Pero kung talaga meron siyang kanang kamay, magsasabi, eto, tumanggap yung Pangulo Hindi lang yung mga binabanggit ni Zaldico na sobrang incredible kasi nga, you all know that he's also trying to save his ass, no? Tsaka kung talaga namang willing siyang to testify, bakit hindi siya bumalik dito sa Pilipinas? Ang dami-dami ng kanyang yaman, di ba? Help us understand that. Yeah. 2 points. Una, yung katangahan na yan, hindi maliit na bagay yung katangahan na yan We're talking about more than 540 billion pesos worth of flood control projects. We're talking about yung epekto ng baha sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Kaya nga Teddy, dahil sa katangahan na yan, sinasabi, di ba? Pero yun nga, nagpapa-imbestiga siya At sa pag-iimbestiga niya, yung mga, kumbaga sa yung hinahabol ng katangahan na ginawa niya, pinapahuli na. Paulit-ulit nung panahon ni Erap na napapirma siya ng absolute pardon ni Manero. Maraming umingay. Bakit? Pinirmahan mo yan. Pinatay pare. Kinain ang utak. Gulo-gulo ng panahon na yung mga friend. Pinahuli ni Erap ulit si Manero. Makakaway na si Manero. Pinahuli ulit ni Erap. Inamin niya na siya ay natanga. Bakit? Maganda naman ang paliwanag ni Erap Lahat ng for signature sa lamesa ko, alangan naman basahin ko lahat yan. Ang dami ng dinaanan na matatalinong tao niyan, yung mga advisor nga niya. Bago makarating sa mesa ko for signature, maraming mga utak na pinagdaanan yan. Kaya yun, ewan ko sinong abogado Ayaw ko, nakalimutan kong abogado nagsingit nung papel na yun. Tama naman ang sinasabi ni Erap, di ba? Para ano pa yung mga sabi ni Erap? Para ano pa yung mga dinadaanan ng papel for signature ko na nilaaral nila lahat yan, mga advisor ko nakapaligid sa akin. Kung ako rin lang pala babasa lahat. Di ba? Yun ang sabi ni Erap. Para sa akin, tama naman si Erap. Di ba? Ang dami ninyo, putayan na. Kung ano-ano kayong mga nandiyan dyan, mga gagaling ninyo, mga di kampanilya kayong mga abogadong nakapaikot sa akin, tapos bigla may lahat ng pipirmahan ko na dumaan na sa mga matatalinong abogado. Diba? Yun. Tuloy. Sell sa mga estudyante, sa mga manggagawa na hindi makapasok sa kanilang mga paaralan at pagawaan dahil bumabaha. Yung drag niyan sa economy. At panahon pa ni Digong din yan, Teddy. Panahon pa ni Digong yan, mga sinasabi mo. Na mga kung ano-anong manggagawa na ganyan. Noong pa nga sana kayo gumanyan at pina-impeach niyo si Digong.
sa Kongreso, wala naman pumalag sa inyo eh. Come to the point na ang trust rating ni Digong, 90 pa rin. Maski na gano'n na nangyari sa Pilipinas. Ang daming ng mga matay, araw-araw patay, ang dami araw-araw patay, libo nga ang namatay. Hindi naman nahinto ang droga. Bagkos hanggang ngayon, doon sa Davao. Parating may nahuhuli mga droga doon. Papanood nyo na, di ba? Wala, ako sa akin mga friend, wala sa timing etong pagpapile nila ng impeachment complaint kay Duterte, kay PBBM. Babayaan mo na yan sila Chavit. Talagang sila Chavit, go for broke na yan eh. Go for broke na yan eh. Ang problema, mga friend, sabi nga ni Pulong, at saka nito si Sayad, yung ginagawa ng impeachment na yan fundraising. Fundraising, sabi niya doon sa Kongreso. Papabayad yan ng mga pipirma. Yun ang problema. 130 signature yata eh. Tatakbo ng impeachment. Kung sino man sa dalawa na to ang sasampa sa Senado. Pagdating sa Senado, liyamado na si Sara dyan. Nangyari na, di ba? Inimpeach nila. Halos unanimous decision. 250 yata ang pumirma na impeach sa si Sara pagdating sa Senado. Forthwith niyo yung mukha niyo, sabi nito si sinusukan na rin siya ng UP. Ito si Escudero, di ba? Pagdating naman sa Supreme Court, unconstitutional kayo dyan. 1 year ban. Hanggang ngayon, wala pa rin daw yung sinasabing motion for MR nila doon sa Supreme Court. Wala pang sagot yung Supreme Court doon sa in-MR ng mga kongreso. Itong mga kongresista na to. Sa February 6 na, another impeachment complaint na naman. Ang problema talaga mga boss, hindi ko lang maintindihan. Kagaya niyan, ang dami na namang sinampang kaso nito sila Trillanes. Sa ombudsman na, sabi nga ni Trillanes, hindi ko maintindihan bakit walang nangyayari. Parang nakikiusap na si Trillanes na asikasuhin nyo naman, kumpleto naman kami sa ebidensya naghihirap na nga kami para sa bayan sabi na ni Trillanes, ayaw gumalaw hanggang ngayon bakit nga hindi yung National Bureau of Investigation nagsampa ng kaso tungkol doon sa grave threat ni Sara Duterte. Wala, hindi man lang yata naipatawag si Duterte. Pinatatawag sa NBI 3 beses, hindi dumating. Para nga yung talagang drama niya na siya ay pinapapatay ni Bongbong, kaya umuha na sila assassin para kung ako'y mamatay, patayin niyo rin yung mga yan. Hindi basta-basta assassin yun, putang ina. Matindi yun. Presidente, unang ginang at saka Speaker of the House, pinapapatay ni Sara. Ibig sabihin, talagang matinding sa assassin yung kausap niya na nagsabing, yes. Di ba? Kamutan. Hindi na totoo mga friend. Tinanggihan pa yata ng ng Kongreso tanggapin yung mga impeachment pero ipipilit na ito to. Pag nakasampa talaga yan, yan na. Yung sinasabi ni Pulong na at saka ni Sara na parang yung fundraising yan. Sa dami ng pera ng mga yan, baka mahilo yung mga kongresista. 130 ang kailangan. 130 kongresista ang pipirma na impeach sa impeachment na yan. Ipaliliwanag isa-isa yan. Putang, daming perang uubusin na naman ni Juan de la Cruz dyan sa putang ng na yan, impeachment na yan. Gaya na nangyari doon sa impeachment ni Sayad na walang nangyari. Di ba? Walang nangyari. Unconstitutional kayo, sabi ng Supreme Court. Gas ka to na. Ngayon, sumasabay pa to. Planchado na yung impeachment ni Sara Duterte. Nitong ipapile na sa SIC, di ba? Ito naman, hindi ko alam kung anong ginagawa nila, kung nanggugulo sila o anong gusto nilang mangyari. Di ba? Pwede namang pagkatapos na na-impeach si Sara, di sa kakanyo, bulabugin yun naman ang sabi ni Teddy Casino, di ba? Dahil sabi ni Idol Christian, paano kung naunang na-impeach si kaya niyo ba yan? Hindi ka,
A-action na namin yung ano, kung sakaling gano'n. Utay na! A-action na ninyo. Idiniklara na si Sara Duterte presidente. Ano kayo, siniswerte? Ha? Ano na makakainit kayo ng ulo. Yan ang ako dito sa impeachment na to. Mali ang timing nyo. Sa dami ho ng pera nito mga to, magsasama-sama yan, bilyon-bilyon yan, putang na. 130 lang ang pirmang kailangan. Para umakyat sa Senado. Pag akyat sa Senado niyan, tapos na. Kagaya nung nangyari. Hindi malayo. Nung nag-ano yung Senado, na kung pwede si Marcos ay si Duterte mapauwi due to humanitarian reason, may sakit at matanda na whatsoever, 15 senador ang pumirma. 24 yata sila. 15 ba o 18? Payag sila. Na alam naman nilang walang mangyayari sa kanilang ginawang hearing. Ang hindi lang yata pumirma si ang ayaw, si Risa Ontiveros at saka si Kiko Pangilinan. Pero yung iba, payag sila. Ganun kalakas ang Duterte sa Senado. Hindi nila makuha sa BBM resign, ganito, maisog. Hindi nila makuha. Rally, wala naman sila makuha tao. Kaya eto, dito tayo. Dito, perahin na natin to, baliban. Siguro, yun ang plano nila, puta. Balikatin natin to. Di ba tayo umubos talaga ng bilyon-bilyon dito sa mga to. Kailangan ma-impeach. Total, pag nayari naman natin ng Kongreso, pagsampa sa Senado, atin na ba? Atin na kamada ron Hindi ko tayo mamagaling yun ho ang nakikita natin na ang Senado, hindi kay Marcos. Yun ang kapatid niya, si Baba Di pa kanya kapatid niya na yun sige. Magkulab na tayo mga boss. Yan ang ating reaction dito. Yun ang masasabi ko dito, mga friend. Pag itong impeachment na to sumampa sa Kongreso, na meron namang may basihan Yun nga may basihan Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng kagulo sa flood control na to. Pirmado si Bongbong Pinirmahan niya pinirmahan niya, di ba? Siya ang huling pipirme. Kaya natuloy. Yun nga sinasabi ni Idol Christian Esguerra. Bakit ngayon lang? 3 taon ka nang nakaupo. Yung nakawan nung nakaripas, 22, 23, 24. Bahala na. God moves in a very mysterious way, di ba? Pero sa akin, maaaring hindi papayag ang taong bayan kung mangyayari yan, Yang sinasabi ni Idol Christian Esguerra na mauunang ma-impeach si Bongbong. Inang yan. Ewan ko na lang utang inang yan. Hindi umiimik si parang wala akong marinig Gibo Chidoro. Wala akong marinig. Magkulab na po tayo mga boss. Namula ako mga friend
namuli mukha ko, di ba? High blood ako, na-high blood ako pag itong, ano eh. Seto, Manaloto. Panggulo lang yan si 2K. Dapat palabasin yan, sabi niya. Whiskey, shout out. Pag nag-guilty ang si Pogi, mapapamunti yan. Magiging lagalag na yan. Malayo yan, Whiskey. Michelle, Edwin, Mike, shout out ha. Librado Lubico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Walang kadala-dala itong si Revilla. Parang si Jinggoy. Anyway, it's payback time. Dapat sundan agad yan. Buti nga po sabi niya. Christian Chengnak, shout out ha. Marilo Pabiano. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Paulit-ulit nga naman itong si Senador na itong si Marcolecta. Nakakairita pakinggan. Bakit kaya tayo nagkaroon ng ganitong lingkod bayan? Ay, kaka-stress. Totoo yan na. Marilo ito. Matigas ang mukha na itong si Curly Discaya. Wala tayong makitang pagsisisi. May suporta kay kay Marcolecta David Alvin Mendoza sumagot. Yun po kasi ang nakatikim ng Yun po kasi ang nakatanim sa pag-iisip nila na tama lang ang mga pinagagawa nila. Kita niyo po, tumbong Revilla, wala daw siyang kasalanan. Eddie Luna, shout out ha. Karox, magandang araw sa iyo. Sa inyo dyan. Itong si Bong Revilla, sobra kasing sugapa sa kapangyarihan. Ilang anak niya ang congressman, pati asawa niya nasa gobyerno din. Gaano karami ang pumapasok sa kanilang pera? Bakit nagagawa pa nilang magnakaw? Suga pa nga. Di ba sabi mo nga, talagang walang kadala-dala ang senador na Revilla na yan. Dapat noon nagtanda na siya. Gusto nilang subukan ang Panginoon. Di yan, napala niya. Salamat, Karox. Yun nga. Akala nila walang Diyos Diyos siguro nito mga to, pera. Dami kasing pera. Pag madami kang pera, talagang buhay hari ka naman, di ba? Buhay paraiso. Shelly J. Dumali na naman ang abogado ng mga Diskaya. Sobrang kapal talaga ng mukha niya itong si 2K. Hay, naku. Gago talaga itong senador na to. Lagot ka. Nakikita ka lagi ni God. Wala, hindi sila niniwala kay God. Iba yung God nila Ang God nila si Digong. Ang papalit kay Satanas sa trono ni Satanas. Putang ina ito. Eddie Luna ulit Si Marco Bete, kaya todo tanggol sa mga Diskaya, dalawa lang yan. Maaring malaking bayad sa mukhang bulldog na senador na yan. Ipagtatanggol ba yan ni Marco Becta kung wala siyang makukuha? Yan, totoo dyan. Dahil alam ni Marco Becta kung gaano kalaki ang ninakaw o nanakaw ng mga Diskaya. Salamat, Karos. Totoo yun. Ang itsura ni Garcole. Sumagot si Diced, correct. Diba? Eddie Luna ulit Karox, ang gulo talaga ng mga hayop na yan. Senador, imbis na kumampi sa mga ninakawan na Pilipino, kampi pa siya sa mga magnanakaw. Salamat, Karox, pag hampasin mo ulo ng mga Rolando Edralin, shout out. Dapat kay Marco Becta, kasuhan din sa inaasal niya sa Senado. Hindi na ito senador ng taong bayan. Protector siya ng mga kriminal. Malinaw yan. Totoo yan, Rolando. Badan nyo. Hindi nyo kasuhan yan dyan. Hindi siya nagpe-perform as senator Di ba? Protector. Eddie Luna, Karox. Yung narinig mo sa bubong nyo, dapat tinitingnan mo yung muna. At baka sinasalakay ka na dyan ng Congressman Barsaga. Friend naman. High blood din ako sa'yo. Inom muna ng tubig popost ko lang. Kalat ni Baya, shout out. Ikaw naman, Eddie Luna, naisip po pa si Meow Meow. Katakot-takot ang kaso ni Meow Meow. Kalat niya, good evening Kasani, God bless your family. God bless Kalat niya. As always
Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Rox, bago po ako dumako sa aking gigil to the max kay Mr. Cubeta, ano po? Dito muna po tayo sa aming Mr. Budot at super pogi po ng Cavite ala Action Man. Pandayan. Alam mo po kasi, Sir Rox, ito na naman. Naniniwala po akong ang lahat po ng sobra masama. Ano po? Lalo yung pagiging gahaman sa kwarta at alam mo sa sarili mo, nagnanakaw ka sa kaban ng bayan at nang gugulang ka sa kapwa mo, tamang-tama po talaga sa kanya yung kanta ni Mr. Gary B. Ano yun? Di na natuto. Andiyan ka pa naman, pasimple-simple lang, pero ikaw talaga tunay na kawatan. Naku, Sir Rox, mahirap lang po talaga magkwento. Pero di naman po kaila sa taong bayan ang pagiging magarbo nila sa pumumuhay. Totoo naman. May napanood nga po ako isang vlog nila. Buong pamilya nasa Asian country po at nagpapasarap. Kumakain ng mga super totyal na resto. Pero sa likod po ng kanilang pagsasaya ng buong pamilya, may inaanod po ng baha na sobrang sinalanta ng bagyo at wala pong kahit anong naisalba at wala pong makain. Pero sila pong mayayaman, asan po sila? Ako po ngayon sumasang-ayon po kung anuman po ang lupit ng parusa na kinasasadlakan niya po sa ngayon. Huwag po siyang magpaawa sa publiko, Sir Rox. Ginusto niya po yan dahil kung ang nanaig po sa kanya takot sa Diyos at awa po sa kapwa, siguro po wala po siya sa patasulok ng kulungan na yan. Wala po, Sir Rox, nagsisisi sa una. Totoo naman yan, di ba? Lagi pong nasa huli. Ginusto niya po yan, dapat lang magdusa siya. At ito naman pong si Marco Beta, na sobrang nakakakulo po ng dugo talaga, Sir Rox. Ganyan po ang gigil niya noon sa ABS-CBN, di ba? Di talaga siya tumigil at di niya natutupad ang pangako niya sa kanyang Panginoong kahon. Na ipasasara niya ang ABS-CBN. Kaya po ganyan ang gigil niyan na di dapat mabawi ang nakakulimbat ng Diskaya, Sir Rox. Di naman po tayo mga pinanganak lang kahapon. Ano po? Nasa usapang bilyon po tayo, Sir Rox. Yun nga. May magandang partihan dyan pag sila po ang nagwagi. Kaya ganun na lang niya talaga ilabas ang kanyang pagkaswangit at tapang po sa hearing. Naku wag nga kami, Mr. Cubeta. Nasaan ba yung mga nagsampa ng kaso dito sa bugok na to at nang magkaalaman na talaga kung saan pong burak dapat mapatapon tong buwisit na to. Hoy, Mr. Angas Kulaba, manong ang tigil-tigilan mo kami, alam naman namin na hidden agenda mo kaya sobrang nanggugumigil sa pagkontra at pagtatanggol sa pamilyang Diskaya. Dapat sa'yo itatwa ka ng mga kapwa mo iglesia kasi isa kang malupit na sumpa sa sambayan ng Pilipino. Leche ka, lumayas ka dyan, chupi, kinam. Galit niya, Deli. Jokiano, shout out ha. Talagang makapalang mukha ni Curly. Noon sinabi niya na balak niyang dugasin ang koleksyon ng simbahan ng bata pa siya. May dugong mandurugas talaga. Hindi, yung mga pagkain daw na binibigay sa pari, hinihingi niya kasi walang makakain yung pamilya niya. Tsaka yung pinaririgalo niyang bulaklak dito sa kanyang asawa, galing dun sa mga saltar ng simbahan. Sumagot si David, meron pa po ata yung dinadala niyang mga bulak. Yun, kay Sara Diskaya na galing sa altar ng simbahan. Yun, sinabi niya naman yun, di ba, David? Shout out, David. Joselito Mabait, shout out, gandang gabi, Sir Rox. Always watching, God bless. God bless. Joselito Mabait. Mary Lebron Nak, shout out ha. No skipping ad, sabi niya. Thank you for not
skipping ads. Appreciate your simply one of the best, sabi ni Kalatni. David Alvin Mendoza. Oh. Good morning po, Karoks. Masarap naman po pala yung handang pagkain sa BJMP para kay Bong Revilla. Ginisang pechay, ginataang kamote na kagaya niya. At nilagang saging na saba. Umaasa na lang yung na mabigyan ng pardon kapag si Sayad na ang naging presidente sa 2028. Don't say bad words, friend. Basta yan nakatakbo. Tayo inutil tong administrasyon na to, sa totoo lang. Tangina katakot-takot ang kaso, nakaputang ina. David Ali Mendoza ulit. Tumpak po kayo, Karoks. Boss si Tumbong Revilla sa bahay nila. Ngayon, busabos na siya. Malilipat pa ng munti yan. Namimili pa ng kulungan eh. David Ali Mendoza. Karoks, wala din po palang pinag-aralan niya si Marco Becta. INC pa naman siya. Para lang din yan yung paghingi ng tawad sa Diyos pero wala kang pagsisisi sa puso mo. Totoo yun. David Ali Mendoza ulit. Karoks, kaya pala di na isoli ni Tumbong Revilla ang 128 million na pumasok sa account niya kasi po siguro si Marco Becta ang advisor niya. Di po uso sa kanila ang restitution o pagsusoli ng nakaw na bagay. Ako, David, iba eh. Baka, kasi baka lang tayo Kasi, ang nagpalaya sa kanya, di ba si Digonggong? Baka sabi niya, order sa kanya, sole, di ba? Sabi siguro, baka humingi siya ng advice kay Digong. Balik ko ba to, bossing? Babalik yan. Wala sila magagawa dyan. Huwag nang balik yan. Kaya hindi na binalik. Diba? Baka lang. Baka. Kala natin ba yun? Umubra na. Hindi yata umubra ang agimat ni paring Bong. Kawawa naman. Sana magustuhan niya ang ginisang pechay dyan sa loob. Sakit, no? Pechay. Kamote. David Ali Mendoza ulit. Alam mo, Mr. Marco Becta, mabuti nga napalitan ka bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Kundi lalabas na katawa-tawa yung komitay mo na yan. Mga magnanakaw na gagawing witness tapos di pa sosoli yung mga ninakaw. Kung ikaw kaya ang ninakawan at nakahuli ng magnanakaw, di mo ba hihilingin na isoli ang mga bagay ninakaw sa'yo? Yun nga tatanga-tanga. Naalala ko pa po, ang sabi po sa akin ng isang lawyer na general rule nila sa pagiging abogado, no one should be unjustly enriched at the expense of others. Shirley J. Sir, shout out Ang dating senador na walang kadala-dala, hindi kasi masiyahan kung anong meron sila. Kaya ayan, magtiis ka, alias pogi, hindi natutulog ang Diyos. Kalimutan niya Diyos eh. Kalimutan niya Diyos. Antonio Escobar, shout out. Maiba ako ng topic, Bong. Ano ang nangyari sa TNT Trio? Mga computer expert na nagsampa ng kaso sa AC tungkol sa dayaan nung nakarang eleksyon. Bakit natahimik na lang yung kayo? Natahimik na lang yung kayo at wala ni isang mang vlogger ang nagsalita tungkol sa issue? Please comment on this. Thanks. Hindi ko rin alam. Kala ko nga tutuloy-tuloy nila, biglang nawala eh. Antonio, your guess is as good as mine. Baka napatahimik din. Diba? Ganun yun eh. Ted, shout out. Masama pa rin ang loob ni Marco Becta hanggang sa hearing na ito. Kahit wala sa tiyempo, isinisingit ang Witness Protection Program ni Diskaya. Sayang nga naman ng 1 billion peso na mapupunta sa kanya mula sa Diskaya. Maraming beses ka nang binuking dyan, Marco Becta. Wala kang kadaladalang mapahiya. Tumigil ka, buwisit. 1 billion ba?
Lucky ha, Marco Becta ha. Ang ina talaga, sarap magpolitiko, no? Rodelio Alpilorola, no? Hello po, Sir Rox. Talagang walang hiya yung mukhang asim na pilukan na yan. Punyeta siya, lagi na lang sinisingit ang diskaya na yan. Di naman niya pera, bakit abot ang tutol niya, wag isoli ang pera? Yun nga eh. Ang makolekta ka. Buisit. Ha? Buisit, salot sa bayan, ang hinayupak na yan. Sos Lord, nagkakasala lang sa kademonyohan ng mga mukasim na yan. Nakakagalit. Ingat po, Sir Rox. At sa mga kabosing, God bless us all po. God bless Rodelia, ha. 3JC Hope, shout out, ha. John Dimango, my friend, shout out. Pastor Jun Lagun, shout out, ha. 3JC Hope po. Sa palagi ko, Sir Rox, kaya kung todo abogado itong si Marcolecta sa mga dismaya, baka kasi nakatanggap din ito na share sa mga dismaya. O kaya nabayaran pang para pagtanggol sila. Ang restitution na sinasabi ng mga resource person, wala nga sa constitution. Pero yun ang rules or bargaining plea o kasunduan o patakaran ng DOJ. May sariling rules ang DOJ kahit wala ito sa constitution for as long as it is not unconstitutional. Karapatan ng DOJ na mag-set ng kanilang rules. Take it or leave it yan. Gusto nila dismaya na ma-include sa witness protection program, di mag-abide sila sa rules. Kung ako ang nandiyan sa Senado, sasabihin ko kay Marcolecta, ang mga cities may mga ordinance na walang sa konstitusyon, pero pinatutupad ang mga ordinances for peace and order. At yun ang karapatan ng city. Hindi ko mo walang konstitusyon, hindi pwedeng ipatupad. Naghahanap lang ng butas itong si Marcolecta. Totoo yan. Kagaya nung amo niya. Oh, tama ba yung ginawa niya? Yung war on drugs niya? Oh, di ba? Marcolecta, wala ito. Teresa Marie, shout out. My goodness, Marcolecta, you're so annoying. Just shut up. Eddie Luna, my friend, shout out, ha. 3J show po nito. Hi, Sir Rox. Yan si Budot Bong Revilla, di na natuto. Nakakulong na pala ng 4 na taon siya. Kaya siguro di niya sinuli ang pera kasi naiinis dahil nakakulong pala siya para kung baga bayad sa kanyang hirap sa kulungan. Pero syempre, di naman valid reason yan. Para pera pa rin yan ng bayan. Ang ninakaw nila ay dapat lang nilang isoli. Ayan, nakakulong na naman siya. Baka di pa rin yan di pa rin niya isosoli. Di ba? Jan Dimango, shout out. Dolor Garcia, Amy Bingson, Emans Calolanak, shout out, ha. Mission accomplished, mga boss. Oh, hanggang bukas uli. Baka mamaya makapag-vlog ako isa. Oh, may sisingito ako tungkol sa nawawala sa isip ko kasi. Oh. Basta, yan ang natin, mga friend. Bakit? No? Ngayon kayo, meron na impeachment, sasabay pa kayo. Yun na lang sa akin. Na kayong gumulo. Pag natapos na yung impeachment, na-impeach ni Sara, tsaka kayo kung gusto nyo ipa-impeach si Bongbong. Oh. Gulo-gulo nyo. Diba? Sabi nga, sa usapan nila ni Idol Christian dyan, kung ma-impeach yung dalawa, papalit, sino? Sabi ni Idol Christian, ang ayon daw sa batas Speaker of the House ba? Di ba? Wala, parang hindi na sila nag-iisip basta titira sila ng tira di ba? God bless mga boss. Ay, Pilipinas.